Risa Hontiveros at Trillanes nagbueltahan na. Aba, mga kaso nila nabuhay na. FPRRD nagsalita na. Ano kaya iyon? Nagsalita na, no? Trillanes tsaka si Risa ba? Nagbueltahan? Ano yun? So itong balitang ito ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre ito ang yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong hatid ni Showbiz Chikadoro. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok? Si Senator Francis Tolentino na igalang ang karapatan ni Pastor ACQ sakaling dadalo ito sa pagdinig ng Senado o hindi. Ayan. Binigyang diin ng senador na hindi tungkulin ng Senado ang maghatol at magpakulong ng isang tao kundi ang mag-imbestiga para sa ikabubuti ng batas. May punto. Subalit, sa ginagawa nga ng senadora ay nag-aasta itong abogado sa harap ng publiko at pinapalabas na guilty si Quiboloy sa mga akusasyon sa kanya. Sinabi rin ito na ipapakulong niya ang nasabing pastor kapag dumalo ito sa Senate hearing. Malinaw daw na hindi kinikilala ng senadora ang due process. Kaya naman, tila kinukuyog na si Senator Risa Hontiveros ng mga netizens at may matinding buwelta sa kanya ang mga ito. At sa muli pinaalala kay Hontiveros ang dating kinasangkutang korupsyon nito sa PhilHealth at ang mga binayaran niyang witness sa investigasyon ng Formali na naglalayong isangkat ang dating Pangulong si Duterte sa kaso. Ngayon nga ay sumagot na si PRRD sa pagdawit sa kanila ng isang witness ni Risa laban kay Quiboloy. Talagang gigil na gigil si Hontiveros na mapakulong si si Quiboloy. Kami magtanggap ng baril galing kay Pastor Quiboloy, ako pa ang mag-deliver sa kanya ng cannon bukas o machine gun. That is a very stupid proposition. Silly, bakit pa si Pastor magbigay ng baril sa akin? Kung magsabi siya na wala siyang baril, bibigyan ko siya, pabiro na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang press conference kasama ang Davao Media noong Martes ng gabi. Ang pagmamalabis ni Senator Risa Hontiveros ay binigyan ng samot-saring reaksyon ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay Mark Lopez ay, kailan pa naging korte ang Senado? Meron bang legislation na sinusulong itong ipal na senadora na ito? O harassment at propaganda lang ang objective? Hindi ba abuse of power na ito at isang malaking aksaya sa taxpayer money? Tama yan. Hindi naman korte ang Senado. Kung meron dapat puntahan dyan, kung may mga reklamo ka kay Quiboloy, is dapat sa korte mo dinadala. Diba? Doon mo dalin sa korte. Yung korte na ang bahala. Ngayon, kung may mga testigo ka, doon mo dalin. O kaso nga lang, medyo yung testigo niya parang alanganin ng konti. Ako kasi hindi ako makapaniwala kung tutuusin na si Quiboloy ang nagbibigay ng baril kay FPRRD. Napakalayo sa katotohanan. Ngayon, depende na lang kung may kakaibang mga baril si Quiboloy. Yung ano ba yan? Yung tipong mga benditadong baril ba o mga benditadong bala ba yung binibigay ni Quiboloy kay FPRRD? Espesyal na baril ba yun? Diba? Napakaraming gun store, napakarami nilang kukuhanan. Duterte yan eh. Bakit kay Quiboloy pa sila kukuha? Yun nga eh, sinabi ko kanina, puwera na lang kung benditadong bala yung kailangan nila. Sino ba yung aatakihin nila? Sino ba yung paggagamitan nila ng baril na yun? Mga vampira? Ayon naman kay Jay Sanza ay, hindi nyo kami kilalang mga taga Davao kung naniniwala kayo sa gimmick o pautot ni Supreme Court declared illegal user of PhilHealth funds Risa Hontiveros at ng kanyang iniulat na bayad na mga testigo kuno. With the SC ruling on Senator Risa Hontiveros and company regarding illegal acts while serving as director of PhilHealth, she lost all her moral ascendancy and authority or what is left of it. May pakondem-kondem ka pang nalalaman sa mga taong sinisiraan mo ng dangal sa Senado by flexing the power of Congress, iyon pala isa kang malaking hunyango. Nakakahiya ka. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Ayan. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro.
may sagot na si former President Duterte laban dun sa issue na binibigyan daw siya ng mga baril ni Kibuloy. Basahin natin. Sabi ni Tatay Digong, sabi niya, kami magtanggap ng baril galing kay Pastor Kibuloy. Ako pa nga ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas. Oh, machine. Kita mo, baril sinasabi nyo, si FPRRD kanyon na. Gan. It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit naman si Pastor mamimigay ng baril sa akin? Saan siya kukuha? Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. I have about more than 500 registered firearms collectors category ako. Ibig sabihin, bili ako ng bili pero hindi ko magamit. Napaka-bugoy talaga. Bugoy sumak talaga ito si Tatay Digong, pero straight to the point at totoo talaga. Sobrang tama. And at the same time, sobrang nakapagtataka na bakit bibigyan ni Pastor Kibuloy ng mga baril si Tatay Digong. Ang dami naman niyang baril. Di ba? Bakit pa ba magiging source si Kibuloy, di ba, sa mga baril ni Tatay Digong? Marami naman siguro yung, di ba, pwedeng bill. Baka mamaya yung binibigay ni Kibuloy kay FPRRD, yung yung baril na hugis, krus. 'Di ba? Yung baril na nagniningning. May iba't ibang klaseng baril siya, baka iba yung tunay na mga baril, iba din yung baril ni Kibuloy. 'Di ba? Kasi talagang kung yan lang ang pagbabasihan, yung pagbibigay ng baril sa mga Duterte ni Kibuloy, is hindi talaga po kapani-paniwala. Ngayon, kung talagang idinidiin ng mga witness na may ibinibigay na baril si Kibuloy sa mga Duterte, di dapat kinuha na nila ng litrato o video para meron silang matinding ebidensya. 'Di ba? Kasi nga, madali lang magsalita, madali lang sabihin na meron akong gantong nakita, pero wala ka namang sapat na ebidensya. No? Iba kasi yung ebidensya na daldal lang. Yung salita lang, napakahinang ebidensya lang po kung yun ang pagbabasihan mo. Tapos nakikita mo pa yung mga testigo na pa-golf-golf lang, pa-relax-relax, patawa-tawa lang. Diba? Okay lang sana kung talaga nakikita mo silang aping-api. Hindi naman sila ganun Pinakita sila sa video is hay-hay pa nga buhay nila, diba? May posibilidad ba na paniwalaan sila sa ganun? At meron pang mga alingas-ngas na meron silang sama ng loob kay Kibuloy. So, pwede nilang idagdag yung mga kwento na yon. Halimbawa, ganyan ang ginagawa sa inyo ni Kibuloy. Ganyan, minamaltrato kayo, ganyan. Baka pwede, dawit na natin yung mga Duterte dyan. Ano ba pwede nating senaryong ilagay dyan? Yung ganito. Halimbawa, nagpunta sa mountain sila, tapos nagbigayan ng baril, parang pelikula lang. Parang ganun ba yon? Ganun? Diba? Kasi iisip lang ng taktika. Mali pa. Pwede nyo namang sabihin na sa abandonadong building po nagpunta sila dun parang probinsyano lang ang dating no? Parang batang Quiapo no? Ay naman naisipin, di ba? Ang hirap talaga kasi idikit yung mga Duterte sa ganyang issue, di ba? At alam natin, ang mga Duterte, lalong-lalo na si FPRRD, may mga sariling baril yan na hindi niya na kailangan kumuha pa ng baril kay Kibuloy. Depende na lang talaga, sinabi ko kanina, kung bentitadong bala o mga bentitadong baril ang kukunin niya. Ilhan or pagkukunan. Bakit dun pa kay Pastor Kibuloy? At ang pinakamalupit pa, sinama pa talaga sa storya si Vice President, di ba? Inday Sara. Kaya talagang dyan mo maiintindihan, di ba? Dyan mo maiintindihan mga lords na yung mga witness na dinadala ni Risa Hontiveros sa Senado, di ba? Ay questionable talaga. ICC, may mensahe sa inyo. Si Tatay Digong. Saan ba yung ICC na yan? Yawa mo. Ang pagkailam nila when my country was being eaten by
drugs and everything. Oh, nandito ba sila? Tama. Putang ina nila. Sabihin ko nila. Putang putang ina ninyo. Ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Tama. Saan sila? Tama yun. No? Sa kanila, napakalaking pagkakamali yung ginawa ni, ni Duterte, ni Tatay Digong. Malaking pagkakamali ba yung puksain niya yung droga sa Pilipinas? Malaking pagkakamali na ba yun? Pero pag hindi pinapansin o pinapakalat yung mga ganyang bisyo sa Pilipinas, hindi kayo nagsasalita. Walang kumukundi na sa inyo. Pero si Tatay Digong nung dumating, naglingkod, di ba, bilang presidente, is pinupuksa niya unti-unti. Hindi man naubos, pero nabawasan. Maraming nagbago. Imbis na ikatuwa ng karamihan, is kinagalit pa ng karamihan. Gusto nyo ba yung mga anak nyo maging adok-adok, maging adik-adik sa kanto? Paano kung yung anak nyo yung malulong sa masamang bisyo, anong gagawin nyo? Sasabihin nyo, tama si Tatay Digong, sana pala ganito, naniwala tayo sa ganyan. Di ba? O natutuwa kayo na makita nyo yung kabataan na nalululong sa masamang bisyo. Di ba? Dapat nga magpasalamat tayo dahil merong naging presidente na tinitignan yung kinabukasan, yung kapakanan ng mga kabataan na maaaring malulong sa masamang bisyo. May pumupuksa, may kumukontra. Pero minasama ng minasama. Hanggang sa gusto ipakulong si FPRRD, di ba? Parang ano ba yan? Kapag meron na namang bagong presidente na gumawa ng ganyan is kailangan isipin niya na, baka magaya yung kapalaran ko kay FPRRD pag pinuksa ko yung masasamang bisyo dito sa bansa natin. Baka maipakulong din ako sa gagawin ko. So, syempre, tinitignan nyo, marami kasing naging biktima, maraming namatay na tao. Diyos ko naman, Mariosep, hindi naman po mass murder nangyari, hindi naman milyon. Ang mga natepoks lang, yung mga nategi ng mga panahon na yun, is yung mga hindi talaga sumunod, lumaban sa mga kapulisan, 'di ba? Tatanungin naman nila, paano yung mga paano yung mga inosente na nadamay? Doon, meron nagiinuman lang, tapos meron palang may target, tapos nadamay siya. Sa tingin nyo po ba, pulis ang gumagawa nun? Sa tingin nyo po ba, inutos na FPRRD na gawin niya yun? No, gawin nila yun? Hindi. Kasi talagang ito lang ang senaryo po dyan. Nung panahon na tinatag ni FPRRD ang war on drugs, is merong mga may hawak sa mga yan. Parang ganun yung senaryo niyan. So, syempre, kung masyado nang matunog yung tao na yon, dun sa bisyong yon, na nagkakalat siya ng bisyo, nagaganyan, merong may hawak sa kanya. So, kapag mainit yun, kapag nahuli yon, maaaring ikanta niya kung sino yung may hawak sa kanya. Diba? So, para hindi niya maikanta, is tapos siya. Diba? Ganun ang gagawin nung may hawak para hindi maikanta yung pinaka-main source. Diba? Para sa pelikula lang, ganun lang nakikita nyo eh. Tapos, sinamantala yung panahon ng tukhang para lahat ng nangyayari is maibintang kay FPRRD. Diba? Yung mga natetegi ng mga panahon na yon, bakit si ganito natetegi? Ganyan. May mga nakamotor na ganito, ganyan. Hindi si FPRRD o yung mga niya ang gumagawa nun. Yun yung may mga hawak sa kanila na nag-alala na kapag nahuli si ganito, may iipit sila, di unahan na nila. Kaysa maikanta pa sila. Ganon. Kumbaga na sila nun, na-tense na, nataranta na sila sa nangyayaring yun. Siyempre para hindi sila maituro, is patatahimikin nila yung mga tao. Ganon yung nangyari. So lahat naman yan is ibinintang naman kay FPRRD. Hindi nyo ba nakita kung ganong naging katahimikan nun, naging ligtas tayo kahit papaano? Kung may makita ako na foreigner magsalita sa akin harap, pag hindi kita sinampal, pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakutulong. Tama. Sabihin ka, look, idiot. If you're not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Tama. Kung may gusto man akong patayin kayong pumunta dito sa bayan ko. Noong mga minuno namin na walang alam, pumunta kayo dito. You occupied my country for so many years. Spain for 400 years. Americans how many years?
and you talk like a shit. Tama. Ang ina niyo ba kung turuan? Iba Talk about talaga, human iba. rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Ang ina nila. Tapos kung magsalita Talagang iba na nibago talaga sa kanya. Ganyan ang pinaka-trademark ni FPRRD. Kapag galit talaga siya, nagsasalita siya, masabi-sabi niya talaga. Kahit magmura siya ng magmura. Ako hindi ko tinitignan yung pagmumura niyang niyan eh. Ang tinitignan ko kung ano yung nagawa niya. Diba? Ganyan ang pinapakita niya. Pero ang laki din ng naitulong niya dito sa bansa natin. Kitang-kita ng dalawang mata natin. Kaya nga ang hirap eh, yung kasabihan na ikaw na ang gumagawa sa ikabubuti ng bansa mo, ikaw na gumagawa ng lahat. Pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang lalabas na masama. Ang maglalabas sa'yo ng masasama dyan is yung mga taong ayaw sa ginagawa mo, doon sa tamang ginagawa mo. Ang gusto nila lagi, yung mali. Diba? Pag mali, hindi nila kinukundina. Ganun yan eh. ka no, look who's talking, ika nga. Kung Pilipino ka naman and you're fucking with drugs, destroying the mga bata, ibang istorya yan. Sinasabi ko na nga, tsaka ako nag-warning. At ang warning ko walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yan, papatayin kitang putang ina mo. Duterte lang sa kanya. Parang barkada lang yung kausap. Oh, ano, Magsalita. ICC, nakikinig ba kayo? Grabe ang talas, no? At ang Tapang eh. ang power of words, no, ni Tatay Digong. Talagang matiintindihan mo bakit niya ginagawa. 'Di ba? Ang mga hakbang patungo diyan, lalo na diyan sa war on drugs. Tama naman talaga siya, no? 'Di ba? Kasi kaysa hayaan na lang nakainin ng droga ang mga kabataan natin. Tama. And sabi niya, at first, nag-warning siya. Tama. Nag-warning. Diba? At first, nag-warning na siya eh. Na huwag kayong gumamit ng droga. Diba? At first, nag-warning siya. Eh, may mga matitigas eh. No, Yung sinubukan talagang siya. dito mo makikita mga lods, Ayun. no, na, diba? Former President Rodrigo Duterte, alam niya ang kanyang pinagsasasabi talaga. And supalpal eh, no? Supalpal talaga ang ibang lahi sa kanya. Yun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa video ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Grabe si FPRRD talaga, no? Nakakaano sa kanya eh, nakakabilib sa tapang eh. Kung saan murahin mo, uulan talaga ng mura. Kaya ICC, nasample na ng mga mura niya eh. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.